Hey guys, what's up? Radman Toy Fairman here. So ito guys, testingin lang natin itong unit na order ni Sir Lucky ng Mabalacat, Pampanga. Okay, so this is the WE Glock 35 4 Series T7 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ayan guys, so fiber optic front and rear sight, no? Tapos silver slide, silver outer barrel, black frame. Yun yung T7. Okay? So, ito yung switch, no? So, this is the fire selector switch. So, pag nasa taas yan, it's semi-auto. Pag nasa baba, it's full auto. Okay? Or pwede rin burst mode. So, depende yan sa pagkalabit mo. Okay? So, ayan. So, ito yung magazine niya. Nilagyan ko na siya ng maraming bala. Okay, hindi ko alam kung ilan. So, testingin natin. Pero hindi ko alam kung kaya natin ubusin to. Kasi nga, bago yung magazine. So, pag bago, lagi yung sinasabi sa inyo, konti lang yung pumapasok na gas kasi para mataas yung pressure sa loob. Okay? So, kailangan iputok-putok muna natin. Alright? So, dun sa mga newbie, okay, sa mga 4 series, o kaya Sir Lucky, if you're new to 4 series, o kaya yung mga Gen 4 newbie, ito lang naman yung iingatan nyo na ingatan yung huwag mapindot yan. Kasi, medyo sensitive yung mag-release niya. Kaya, pag siguro wala kayong ginagawa, hawakan yung, practicein nyo na yung baril nyo na walang magazine. Okay, so pag nag-grip kayo, ganyan. Okay, practicein nyo, sanayin nyo. Para, kasi hindi naman mape-press eh. Kasi ako, dati actually, nag-Glock 17 ako, ganito 4 series yung gamit ko. Gusto ko kasi yung 4 series kasi maganda yung pagka-stippling na to. Rough to eh, makapit siya. Pag hinamakan mo siya, parang saktong-sakto siya sa kamay ko. Tapos, ang maganda pa sa kanya, pag pinares ko to, hulog kagad yung magazine. To sa sample, pakita ko sa inyo, di ba? So, pagka nangyayari kasi, pag sa competition, di ba, syempre, kailangan mabilis. Bumabaril ako ng ganyan, tapos parang nabibilang ko na yung, binibilang kasi yun eh. So, parang nabibilang ko, parang pak. Tapos sabi, kailangan na mag-change mag. Yung baril ko, nakatutok pa rin doon. Tapos nahuhulog nila, alam mo pak. So, never ako na-disqualify eh. Never ako na-DQ na yung baril ko nag-face dun sa likod. Parang ganun. Parati yung baril ko nakatutok dun. Dahil dito sa mag-release na to. Okay? So, hindi ko alam, pero meron kasi iba. Like meron ako isang kasama na GM. Nung tinaray niya gamitin yung baril ko, parang nagpa-practice kami, tinaray niya gamitin, nape-press niya to eh. So, ayun, hindi ko alam kung bakit. Okay? So, ayan, testingin natin to. Basta yun lang naman, ingatan mo lang. Kasi pag kahit naman dalawang kamay hinawakan ko, hindi ko pa rin ma-press kasi pumapatong yung palad ko dito eh, sa daliri na to eh. Yan, no? Hindi ko pa rin siya ma-press eh. So, depende lang din kasi talaga kung paano mo hahawakan yung baril. Pero, pag mali hawak mo talaga, mape-press mo yan. Parang yan, ganyan ko siya hinawakan. Yan. Nape-press eh. Pero sa akin kasi, ito kasi parang ang gamit ko sa kanya eh, parang assist hand eh. Inaalalay hand lang siya. Hindi ko talaga ginagamit ito pang grip. Pero meron akong mga nakikita na ibang shooter, sinasabi nila, ito daw yung, etong kamay na to, konti lang yung hawak, tapos ito, malakas yung grip. So, hindi ko pa alam yung part na yun kasi hindi pa ako masyado pumuputok ng tunay na baril eh. So, airsoft pa lang. And so far, ganun yung ginagawa ko sa akin. Ito talaga yung medyo mas may hawak. Pero hindi kasi hawak na nakaganyan. Ito nyo yun. Meron kasi dapat butas dyan. Parang ganun. So, pag ganyan ako humawak, ayan, may butas. Okay. So, ayan. So, ito, papasok natin, magazine. Then, yun nga, if ever na, yun nga, gumagamit kayo ng 4 series, pag pinapasok na to, kailangan, medyo madiin kasi nga meron siyang magwell. Tapos parang tinutulak na kasi yung mag-base palabas. So pag mahina, paminsan, ayan o, hinihinaan ko lang, di ba? Ayaw pumasok. Ayan. Pumasok, di ba? Pero alanganin. Ayan o, nakaangat yung mag-release. Kaya kailangan, pag pinapasok na to, ayan, para pasok talaga. Okay, tapos ingatan, alalay lang kayo dyan na huwag mape-press yan. Kasi mahuhulog ka agad dyan, okay? Ngayon, siyempre, iba sa inyo, magtatanong sa akin, so ano mangyayari siya pag nahulog yan, masisira? Depende kasi yan, okay?
So, pag ito nahulog, ito yung tinamaan, floor, pwedeng may UP lang to. Ito. May UP lang yan. O minsan tatalsik lang yung takip. Pero ito kasing part na to, plastic. So, pag nahulog to, tapos ito tumama, pwede kasi mabiyak to. Yun yung mahirap. Yun yung masakit. Okay? Pag ito, wala. Kasi patulad yung mga magazine ko, competition, meron ba ako dito? Minsan may mga UP na dito. Okay. So, ayun siya. Okay? So, ganun lang. Medyo ingat-ingat lang. Alright? So, para sa mga newbie lang naman. Pero pag yung mga expert na, alam niyo na ito. Okay? So, ito, pasok natin. Then, lagi kong, yung kasa ko. Pag ganun. Tapos, minsan, may mga natatanong din kasi sa akin, Sir, bakit? Ayan, ganyan. Yan lang. Bakit daw ganyan? Ba't di daw dumidiretso? Una-una kasi pag bago kasi, usually ganyan. Okay, minsan dumidiretso, pero minsan hindi. Kasi parang sumasabit din doon sa may hammer sa likod eh. So, minsan parang merong millimeter or something na mas higher or mas lower. Hindi ko masyadong ma-explain yung part. Kaya parang mas masikip siya. Okay? Kaya ang technique talaga is bitawan mo. Hilahin mo at bitawan mo. Or hilahin mo at i-push mo. Parang, sa akin, hilahin mo at bitawan mo na lang. Huwag mo na i-push. Kasi mamaya, may ipit or something. Kunwari lang, hindi ko naman sinasabing kunwari may ipit, pinush mo. Nasira, di ba? Pero at least kapag hinila mo at binitawan mo lang, sarili lang siya, kumbaga mas natural eh. Ganun. Sa tunay na baril, ganun din naman kasi pag hinila mo, bibitawan mo lang, hindi mo naman hinila, sinutulak mo. Nagets nyo? So, ganun lang siya. So, ngayon, pwede mong lagyan ng mga lube, yung mga railing, para mas dumulas. Ganun siya. So, yun lang. Okay? So, to, kaya pag nagkakasa kayo, huwag yung, ito, bumabalik eh. Bumalik na. Siguro, kakakasa ko. Yan, di ba? Kapag binadaan mo talaga, pwedeng maano yan eh. Nagets niyo? So parang, alam mo yung minsan kasi meron mga tao hinahanapan ng problema eh. Wala namang problema. Okay? Tapos ito pa pala, ito actually, na-vlog ko na to eh, pero ang dami pa rin nagtatanong sa akin eh. Ito guys, gumagalaw to. Okay? Gumagalaw talaga yan. Same kasi siya sa tunay na baril. Kasi pag yung mga earlier models kasi, patulad na to, hindi naman, hirap explain. Basta, parang ang mga airsoft gun kasi, ginawa siya, ginagaya yung mga tunay na baril. So, gumagalaw talaga yan. Okay? Pero yung mga medyo kasi, meron mga medyo recently, katulad si KJ Works, gumagawa na siya ng mga fixed outer barrel na pistol. So, kahit na si WE eh. Yung sa Armor Works, di ba, Pit Viper na EMG, naka-fixed outer barrel na. So, ganun. Pero pag yung mga medyo original yung mga design, gumagalaw talaga yan. Okay? So, ayun. Okay. So, yan. Testingin na natin. Mahaba ang video. Okay? So, ito. Alright. So, firing. May target na kasi ako dun eh, para matesting ko yung accuracy. Okay, ganda na accuracy. So, ngayon, medyo mahina na yung ano eh. Lagyan ko na lagyan natin ng gas. Medyo mahina na yung putok. Ako mabitin. Alright? So, ngayon, switch na natin sa full auto. Okay, so burst mode. Ayan. So, kung gusto mo na medyo maganda yung grouping mo sa burst mode or sa full auto, kailangan talaga higpitan mo yung hawak mo sa kanya. Kasi pag binabal mo siya, umaakit talaga siya. Ayan, medyo kalat yung groupings eh. Okay? Kaya nga dapat, pag ginagamit yung full auto mode, burst lang. Kasi pagka sobrang tapos hindi ka mahigpit humawak, tapos malayo yung target mo, hindi siya mapupuruhan. Parang baka iba, dumadaan-daan sa ulo. Parang ganun. Okay? So, ayan. Okay, so ayan, ubos na yung bala, nag-open yung slide. Removing the magazine. Okay? Tapos, pull back the slide, no? Huwag mo siya ipapress dito.
Huwag mo siya pa-press dyan. Tapos, nga pala, tandaan mo to, lagyan mo siya sa semi. Make sure. No? Baka makalimutan mo din, hammer down. Okay? So, Sir Lucky, okay na tong unit mo. So, ipapako na siya para madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, to everyone who wants to order units from me, you can message me in Viber or in Telegram, 0922-632-7722. Or you can also message me or message us in our Facebook page, Redman Toys Airsoft Philippines. Okay? So, ayun guys, until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.